Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko munang batiin ng isang mapagpalang araw ang lahat ng nakikinig ng channel na ang Sundo Horror Stories at lalong-lalo na po sa ating butihing narrator na si Kuya Barry. Isa po ako sa mga hindi naniniwala sa mga sabi-sabing may aswang sa lugar namin. Dahil sa alam kong panakot lang iyon ng mga matatanda noon sa mga batang ayaw matulog sa tanghali. Subalit, hindi ko po lubos akalain na isang pangyayari ang magaganap na siyang nagpabago sa aking paniniwala tungkol sa mga aswang. Dahil sa ako mismo ay ang nakaranas at kamuntikan ko pa iyong ikapahamak. Siya nga po pala, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Regina. 53 anyos na sa kasalukuyang taon. At nakatira po ako dito sa Abuyog, Leyte. Subalit ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay hindi po sa Leyte naganap, kung hindi sa isa sa mga baryo ng Cotabato. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari ito taong 1985 sa baryo ng Cotabato na hindi ko na lang po babanggitin kung anong baryo iyon. Bale, kaunting paliwanag ko lang po sa bahay na tinitirhan namin noong nasa Cotabato pa lang po kami nakatira ng aking mga magulang. Ang bahay po namin ay nasa dulo na ng baryo. Medyo liblib na po ito at may kalayuan na rin sa mga kapitbahay. Dahil sa ang baryong iyon ay kakaunti pa lamang ang mga naninirahan. Dahil sa liblib pa nga iyon at pawang mga nagtataasang talahib at mga kawayanan ang nasa gilid ng daanan. Malapit na po kami sa may palayan at sa di kalayuan ay may maliit kaming hardin na palaging inaasikaso ng aking ina tuwing wala itong ginagawa. Ayon kasi sa aking ina noon ay ito lamang ang kanyang libangan kapag nabuburyong siya sa loob ng bahay. Isang hapon, habang nagsasaing ako ng panghapunan ay may nasipat ako sa bintanang isang matandang lalaki na masamang nakatingin sa bahay namin. Kung kaya lumabas na ako ng bahay at nilapitan ang matanda. Ano ho ang kailangan niyo, Manong? Kanina ko pa kayo kasi nakikitang nakatingin sa bahay namin eh. Tanong ko sa matanda. Medyo nagulat pa nga ako at napaatras nang biglang tumingin sa akin ng diretso ang matandang lalaki, Kuya Barry. Sa kadahilanang may hiwa ito sa gilid ng pisngi at sa tingin ko ay hindi naman iyon pulubi. Kahit na may hawak itong sakong nakasukbit ay hindi ko masasabing pulubi talaga ito. Dahil sa maayos naman ang pananamit nito at hindi naman madungis ang kaanyuan. Subalit, hindi ko mawari dahil may naaamoy talaga akong kakaibang amoy. Kung kaya, sandali pa akong nagtaka kung saan nanggaling iyon. Inamoy-amoy ko pa ang sarili ko. Ang buong akala ko kasi ay ako na ang nangangamoy. Ngunit sa puntong iyon, Kuya Barry, ay nakasisiguro akong hindi ako ang nangangamoy kung hindi nanggagaling iyon sa matandang lalaki. Manong, ano ho ba talaga ang kailangan niyo? Tanong ko ulit dito dahil sa hindi na ako mapalagay ng mga sandaling iyon. Dahil sa sobrang baho ang amoy na umaalingasaw mula sa matanda. Gayong napakalinis naman ng kasuotan nito. Gusto mo bang bumili ng karne ng tao, iha? Nagbebenta ako ng per kilo.
Humahagik-hik na wika ng matanda sa akin at sandaling ibinaba nito ang sakong nakasukbit sa balikat at may kinuhang bayong sa loob ng sako. Noong sipatin ko naman ang bayong ay napansin kong nanlilimahid iyon ng dugo at may tumatagas pa na kulay pulang likido. Ano kanyo, Manong? Hindi po ba kayo nagbibiro, Manong? Ano ho ba talagang kailangan nyo? Kinakabahan kong tanong. Sunod-sunod namang umiling ang matanda at agaran ng ibinalik ang bayong sa sako. Pagkatapos ay nakangising itinuro ang hintuturo nito sa aking ina. Kaya naman, tinanong ko na naman ang matanda kung may kailangan ba siya sa aking ina. Wala naman, iha. Inaamoy ko lang ang iyong ina. Mabango kasi ito. Kahit nasa malayo ako sa inyong ina ay naaamoy ko siya. Humahagik-hik na wika ng matanda. Tandang-tanda ko pa ng hapong iyon dahil medyo kinalabutan ako sa matandang lalaki at hindi inaalis ang titig nito sa aking ina. Kaya sinabi ko sa matanda na kung wala siyang kailangan ay umalis na siya sa harapan ng bahay namin. Gumingisi naman ito sa akin at dahan-dahan nang naglakad papalayo sa bahay namin. Kung kaya pagkaalis ng matanda ay mabilis na akong pumasok sa loob ng bahay at sinabi ko sa aking ina na kasalukuyang nalalapit na ang kapanganakan nito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ang tungkol doon sa matandang lalaking nagbebenta raw ng tao per kilo. Noong mga panahong iyon, Kuya Bari, ay wala pa sa isipan ko ang kababalaghan tungkol sa aswang. At niwala nga sa hinuha ko ang nilalang. Kung kaya't nagulat ako nang bigla akong hawakan ng aking ina at nanlaki ang kanyang mga mata at nagtanong sa akin kung nasaan na ang matandang sinasabi ko. Kaya sinabi ko naman na wala na iyong matanda at umalis na. Naku, magsarado ka ng bintana at mga pintuan. Magmadali ka. Utos ng aking ina sa akin at agad na kumuha ito ng asin. Pagkatapos ay isinaboy niya iyon sa buong kabahayan. Maging ang bintana ay nilagyan niya rin ng asin. Kung kaya nagtataka talaga ako, Kuya Bari, kung para saan iyong nilagay niya at bakit siya nagsasayang ng asin. Hindi mo ba alam na yung matandang sinasabi mo ay isang aswang? Iyon yung napapabalitang aswang dito sa baryo natin. Kaya bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Wika ng aking ina at pagkatapos ay agaran na itong nagpalit ng damit na kulay itim. Diyos ko, ano na ang gagawin natin kung sakaling bumalik yun sa bahay? Hindi pa naman uuwi ngayon ang ama mo. Anya pa nang makalabas ng kwarto nila. Noong unay iniisip kong sumobra lang sa pagka-OA ang aking ina. Dahil wala naman talagang aswang at hindi iyon totoo. Kung bakit kaya tila natataranta ito nang marinig ang sinabi ko sa kanya tungkol sa matanda. Kinagabihan, biglang napahiyaw ang aking ina ng mga sandaling iyon dahil sa biglang sumakit daw ang kanyang tiyan at naninigas ito. Kung kaya't agarang kong inabot sa kanya ang langis na gawa sa niyog na walang mata at ipinahid naman niya iyon sa kanyang tiyan.
Nay, ayos ka lang ba? Pag-aalala kong tanong sa kanya. Maluha-luha namang tumango ang aking ina sa akin dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang tiyan at agad nang umayos sa pagkakahiga. Bakit kaya sumasakit ang tiyan mo, inay? Pag-aalalang sambit ko sa kanya at hindi ako umalis sa tabi ng aking ina. Inutusan niya akong magdingas ng goma na itinabi niya sa gilid ng kusina dahil baka inaaswang na umano kami nang hindi namin namamalayan. Agad naman akong sumunod sa utos niya at nagdingas na nga ako ng goma sa may kusina ng aming bahay. Habang nagdidingas ako ay sumagi sa aking isipan ang matandang lalaki na nakatanaw sa bahay namin. Kaya inilibot ko ang aking paningin sa buong paligid sa labas ng aming bahay. Baka kasi bumalik ang matanda at iyon ang naging dahilan kung bakit sumakit ang tiyan ng aking ina. Nang hindi ko makita ang matanda ay hindi ko na lang pinansin pa at ipinagpatuloy ko na lang ang ginagawa kong pagdidingas. Hanggang sa maya-maya pa ay may pusa akong nakita sa harapan ng bahay at nakatanaw iyon sa bahay namin. Masasabi kong kakaiba ang mga mata ng pusang iyon, Kuya Bari. Dahil sa tingin ko po ay parang iyong nagbabagat, matalim at nakakatakot kung tumitig sa gawi ko. Kaya kumuha ako ng kahoy na may apoy at inilusot ko iyon sa may kawayan at ibinato sa pusa. Subalit hindi man lang natinag ang pusa. Sa halip ay mas lalo pa iyong nagalit at dahan-dahang lumapit sa may pintuan namin. Kaya patakbo na akong pumunta sa kwarto ng aking ina habang naririnig ko ang mahihinang huni ng wakwak. Kaya naman kinilabutan na ako at mangyak-ngyak na. Maging ang aking ina ay natatakot na rin ng mga sandaling iyon. Hanggang sa maya-maya pa ay nagulat na lang kami nang makarinig kami ng malakas na sigaw mula sa labas ng bahay at mga yabag na nagtatakbuhan papalapit sa may pintuan. Kaya agaran na akong sumilip sa may siwang ng kawayan sa gilid ng bintana. At doon nga'y nakita ko ang aking amang may hawak na itak at kaagad na tinaga ang pusang malaki. Nagulat pa nga ako nang tinignan ko ulit ang pusa. Dahil sa pangalawang pagkakataong tiningnan ko iyon ay sobrang nakakakilabot na ang pagmumukha nito. Dahil sa para na itong asong na may malaking bungangang nakawakwak at ang mga ngipin nitong napakatalas ay nakausli na sa bunganga niya. Habang ang mga mata naman nitong namimilog na kulay pulang nagbabaga. Akmang tatagain na sana ng aking ama ang nilalang, ngunit mabilis iyong nakatakas. Kaya hahabulin pa sana iyon ng kuya ko, subalit pinigilan na siya ng aking ama at sinabing hayaan na lang umano ang aswang na iyon. Dahil hindi naman magtatagal ang buhay noon. Dahil sa itinarak ng aking ama ang itak niya sa lupa noong mataga niya ang aswang. Kaya paniguradong hindi na gagaling pa ang sugat ng aswang hanggang sa ikamatay niya iyon. Makalipas lang ang ilang araw ay nabalitaan naming may namatay na matandang nagbebenta ng karne sa kabilang baryo. At magmula po noon, Kuya Bari, ay naniniwala na po ako talaga sa mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari.
Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi sa aking email. Gumagalang, Regina. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito at mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Barry. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sandra. Hindi ko po ito tunay na pangalan at ako po ay nakatira dito sa Caloocan bilang isang kasambahay. Palagi po akong nakikinig ng mga kwento ng iba't ibang sender sa channel nyo. Kung kaya ay napapaisip akong ibahagi ko na rin po sa inyo, Kuya Barry, ang aking kwento noong dalaga pa lamang po ako at kasalukuyang namamasukan bilang isang kasambahay sa probinsya kung saan ako ipinanganak at nagdalaga. Kuya Barry, hindi ko na lang po babanggitin ang baryo kung saan ako nanilbihan bilang isang kasambahay. Respeto na rin sa dati kong mga mababait na amo at sa iba pang mga nakatira sa baryong iyon. Naganap po ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, dekada 80. At itong mga panahong ito ay 16 pa lamang po ako. Isang araw, inuutusan akong bumili ng karne sa palengke ng kasamahan kong si Ate Rhoda na kasambahay ding katulad ko. Dahil sa nagpapaluto umano ang amo namin para sa panghapunan. Kung kaya, agara na akong naglakad papunta sa palengke at bumili ng karne. Habang naglalakad na ako pauwi ay may nakabanggaan akong isang matandang lalaking may saklay-saklay na. Kaya naman kaagad akong humingi ng tawad sa matanda at inalalayan ko siyang makatayo. Naku po, Tang, sorry po, Manong, sorry po, Tang. Pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadyang mabangga ko po kayo. Medyo may iniisip lang po ako. Paghingi ko ng paumanhin dito. Ay naku, iha, sa susunod, tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo ha, para hindi ka nakakaperwisyo ng ibang tao. Saway ng matanda sa akin. Pasensya na po talaga, Manong, hindi ko po talaga sinasadya. Hingi ko ng paumanhin ulit sa kanya. Tinitigan niya ako ng masama at walang ano-ano ay tinapik niya ako sa balikat. Bago ito naglakad papalayo. Ngunit bago pa ito nakalayo ay tumingin muna ito ng matalim sa akin. Kaya naman kinabahan ako at agad nang ibinaling sa iba ang paningin. Dahil sa pakiramdam ko ay nanlalamig na ang buong katawan ko't pinagpapawisan na ako ng malalapot. Habang naglalakad ako pauwi ay ibang-iba na talaga ang pakiramdam ko. Kaya bago pa man sumama ang pakiramdam ko, halos patakbo na akong naglakad ng sa ganoon ay makarating ako kaagad sa bahay. Saktong pagkarating ko ay nagulat naman si Ate Rhoda nang makita niya akong namumutla pagkabukas niya ng pintuan. Ay sus Mariosep, anong nangyari sa yung bata ka? Bakit ka namumutla? Pag-aalalang tanong sa akin at kaagad niya akong sinalo ng kamuntikan na akong matumba. Dahil sa hilong-hilo na talaga ako ng mga sandaling iyon. Inakay naman ako kaagad ni Ate Rhoda papasok sa loob ng bahay. Bago pa man kami makarating sa kusina ay walang ano-anong bigla na lang bumulwak ang aking suka. Kung kaya ay hindi sinasadyang nasukahan ko si Ate Rhoda sa dibdib. Ay sus Mariosep, ano ka bang bata ka? Ano ba nangyari sa iyo nagkaganyan ka? Tanong niya sa akin. Hindi na ako makasagot ng mga sandaling iyon.
Dahil sa nanghihina na ako't nangangatog na ang buong katawan ko. Kung kaya, imbis na pagalitan ako ni Ate Rhoda, ay agara na akong dinala nito sa kwarto namin at kaagad nang nilagyan ng langis ang tiyan ko. Subalit, sandali lang nawala ang sama ng pakiramdam ko at maya-maya'y bigla na namang sumakit ang aking tiyan. Kung kaya napapaiyak na ako't namimilipit sa sakit ng tiyan. Diyos ko, mahabagin. Ano bang nangyari sa iyo, Iha? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatarantang wika sa akin ni Ate Rhoda. Kwento ko naman kay Ate Rhoda kung ano ang nangyari sa akin sa palengke at yung tungkol sa matandang lalaking tumapik sa balikat ko. Naku po, Sus Mariosep, nabati ka, bata ka, noong matandang iyon. Narinig kong wika sa akin ni Ate Rhoda. Maya-maya pa'y nakita kong pumasok sa kwarto namin ang amo kong babae, kasama ang isang matandang lalaking may suot na sa tingin ko ay isang medalyon iyon. Agaran itong lumapit sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawa kong palad. Tapos ay pinagdikit iyon sabay sabi ng, "Naku, may nagalit sa iyong matandang lalaki, Iha. Nasagi mo ang matandang ito, kaya galit na galit ito sa iyo. At ang malala pa, aswang ang matandang ito." Wika ng matandang albularyo. Kaagad na akong ginamot ng albularyo at napansin kong nag-usal ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay nagmuestro ito ng pakrus sa gitna ng noo ko at sa may sikmura ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang sandali pa ay naramdaman kong unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ko at nawala na rin ang panlalamig na nararamdaman ko sa katawan. Magiging maayos ka na, Iha. Huwag kang mag-alala. Kaya lang ay ang inaalala ko ay ang matandang aswang na iyon. Panigurado kong nagagalit na iyon sa ngayon dahil hindi nagtagumpay ang binabalak nito. Wika ng matanda. Nakaramdam naman ako ng takot nang marinig ko ang sinabi ng matandang albularyo. Kung kaya tinanong ko siya kung ano ang dapat naming gawin. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa aswang na iyon. Hihintayin ko siya hanggang mamayang gabi. Direktang wika ng matanda. Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang gabi, ay bigla na lamang kaming nagulantang nang biglang kumalabog ang bubungan. Kung kaya agaran namang tumakbo ang albularyo sa labas ng bahay at pagkatapos ay nagsisigaw ito ng, "Halika, aswang! Lumabang ka ng patas! Hindi yung nagtatago ka riyan, animal ka!" Galit na sigaw ng matanda. Dahil sa narinig namin ang isang huni ng aswang at ang pagpagaspas ng mga pakpak nito, kung kaya napasilip na rin kami sa may bintana kung ano na ang nangyari sa labas. At doon nga'y nakita ko ang isang malaking pusang nagbabaga ang mga matang namumulat, tumutulo
ang mga laway nito sa lupa. Maya-maya pa'y nakita kong nagsagupaan na ang nilalang at ang albularyo. Nakita kong hinambalos ng buntot ng pagi ng matandang albularyo ang aswang. Kung kaya, agara namang sinunggaban at kinalmot ng nilalang ang albularyo. Ngunit noong akmang lalapit na ang aswang sa albularyo, ay agara naman itong hinambalos ng matanda at galit na galit itong nagwika ng, "Demonyo kang aswang ka! Kababaryo ko ba talaga ang pinagbalakan mo ng masama, ha?" Galit na wika nito habang hinahambalos ng paulit-ulit ng buntot ng pagi nang malakas ang aswang. Kung kaya ay nagpagulong-gulong ito sa lupa. "Ano, kaya mo pa ba, animal ka?" Pasinghal na wika ng albularyo at patuloy pa rin ang paghambalos nito sa aswang na gumagapang na sa lupa. Nakita kong hirap na rin ang nilalang. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lang itong gumapang papalayo sa albularyo hanggang sa tuluyan ng itong nakawala at nakalayo. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ng nawala ang aswang. Kaya naman nakita kong bumalik na sa loob ng bahay ang albularyo at pagkatapos ay nagsabi ito ng, "Huwag na kayong mag-alala pa dahil hindi na babalik ang aswang na iyon at nagawaan ko na rin ng paraan pa." Wika ng albularyo sa amin. Sinabi rin itong bago pa man nakalayo ang nilalang ay napuruhan niya iyon at tiyak na bukas lang ay mawawala na iyon ng buhay. Kinabukasan nga'y naging maayos na ang pakiramdam ko. Kung kaya ay inaya na ako ni Ate Rhoda na mag-ikot-ikot sa baryo namin at makibalita na rin. "O iha, maayos na bang pakiramdam mo?" Tanong ni Ate Rhoda sa akin. Kung kaya sinabi ko sa kanyang maayos na at magaan na rin ang pakiramdam ko. "Ay, salamat sa Diyos. Mabuti naman kung ganoon. Kamuntikan ka na pala kahapon. Kung hindi kumuha ng albularyo ang amo natin, nako, paniguradong pinaglalamayan ka na ngayon. Dahil hindi lang pala bati ang ginawa sa iyo ng aswang, kung hindi niyanggaw ka na rin sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat." Wika ni Ate Rhoda sa akin. Bago kasi umalis ang albularyo sa bahay, ay sinabi nitong kamunti ka na umano akong mayanggaw. Subalit hindi kinaya ng katawan ko, kung kaya agaran akong nagkasakit. At kung nagkataon pang natagalan siya umano ng dating sa bahay, ay paniguradong kinagabihan pa lang ay binawian na ako ng buhay. Kaya naman, magmula nang mangyari sa akin ang karanasan na iyon, Kuya Bari, ay nag-iingat na talaga ako at palagi na rin akong nagdadala ng kapirasong luya. Ayon na rin sa utos ng albularyo sa akin, dahil batiin pala ako umano ng masasamang nilalang. Kung kaya palagi akong nagbibitbit ng kahit anong panglaban o pangontra sa mga nilalang na hindi natin nakikita at sa mga nagpapanggap lang na tao. Matapos po ang pangyayaring iyon ay nabalitaan na lang naming may namatay na matanda sa kabilang baryo at ang naging dahilan ng pagkamatay umano nito ay nang dahil sa latay sa buong katawan nito. Hindi malaman kung saan iyon nakukuha o nakuha ng matandang yumao. Sinabi naman ng albularyo sa amin na makiramay umano kami at kumpirmahin kung iyon ba ang matandang may kagagawan
sa akin. Kinagabihan ay agaran naman kaming nagpunta ni Ate Rhoda sa bahay ng may patay at doon nga'y nakumpirmang kung iyon ang matandang may saklay na tumapik sa balikat ko. At nakita ko ring puro latay nga ng buntot pagi ang buong braso nito. Maging ang mukha ng matanda ay may iilang latay din. Kung kaya, doon nga ay nalaman namin ni Ate Rhoda na iyon talaga ang aswang na sinagupa ng albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Muli, gumagalang Sandra. Bago ko po umpisahan ang kwentong aking ibabahagi sa inyo, nais ko lang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, mga kasundo. Lalong-lalo na sa ating butihing narrator na si Kuya Bari. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking tiyuhin tungkol sa isang aswang na ayon sa kanya'y magpasa hanggang ngayon ay tumatatak pa rin umano sa kanyang isipan at hinding-hindi na raw niya ito malilimutan pa ang pangyayaring iyon sa kanyang buhay. Siya nga po pala, Kuya Bari. Itago niyo na lang po sa pangalang Topi ang aking tiyuhin. 51 anyos sa kasalukuyan at nakatira dito sa Bulacan. Ako naman po ay tawagin niyo na lamang sa pangalang Lorraine. Bali, magkapit-bahay lang po kami ng aking tiyuhin at paminsan-minsan ay pumupunta po ako sa kanila. Kung kaya'y minsan niya na rin naikwento sa amin ang kanyang karanasan ng aking ama tungkol sa isang aswang. Nangyari po ang kanyang karanasang ito dekada 80 pa at tubong Mindanao po ang aking ama't si Tio Topi. At anya pa ay nakatira sila sa isang liblib na baryong malayo sa Kabihasnan at napalilibutan umano ang kanilang bahay ng naglalakihang punot, mga talahiban at sagingan. Isang araw, habang nagpuputol umano si Tio Topi ng kahoy, ay nakita niya ang kababaryo nilang si Mang Elmer na lumapit sa kanyang ama't narinig niyang nag-uusap ang mga itong mag-iinuman mamayang hapon. Kung kaya, agaran silang natuwa ng aking ama ng mga sandaling iyon. Sa kadahilanang uutusan na naman silang dalawa na magkatay ng magiging pulutan ng mga ito. At kapag nagkaganoon ay paniguradong magiging masarap na naman ang kanilang uulamin. Kung hindi niyo po naitatanong, Kuya Bari, nakakatikim lang sila ng masarap na ulam kapag nakikipag-inuman ang kanilang ama sa matalik nitong kaibigang si Mang Elmer. Nagdadala kasi ng kakataying manok si Mang Elmer at iyon ang laging nagiging pulutan. At kapag nagkaganoon ay sila ang magkakatay at ang kanilang ina naman ang gagawa ng pulutan. Kalahati ng karni ng manok ay uulamin nila at nilalagyan na lang ng papaya ng kanilang ina. Upang mas lalong dumami pa nang sa ganoon ay magkasya sa kanilang mag-anak. Noong sumapit na ang dapit hapon, ay nakita ni Tio Topi ang mga kaibigan ng kanilang ama na naglalakad na papunta sa kanilang bahay. May mga bitbit ang mga itong alak at si Mang Elmer naman ay may dalang manok na inahin.
Lahat ng mga kaibigan ng kanilang ama ay kilala ni Tiyo. Subalit sa pagkakataong iyon ay may isang kasamahan si Mang Elmer na hindi namukhaan ni Tiyo. Dahil ayon sa kanya ay bagong mukha lamang iyon sa kanilang baryo. Nang makalapit naman ang mga ito, ay agaran ng pinapasok ng kanilang ama at si Tiyo naman ay inutusang katayin ang manok na dala ni Mang Elmer. Akmang kukunin na sana ni Tiyo ang manok nang bigla na lamang itong kinuha ng lalaking nagpakilalang kamag-anak ni Mang Elmer at nagwikang siya na umano ang magkakatay ng manok. Dahil gagawin umano niyang karning kinilaw iyon. Matapos ngang kunin sa kanya ang manok ay kaagad nang inasikaso iyon ng lalaki. Kaya naman matamang nanunood lamang ang aking tiyuhin dito. Ilang sandali pa ay inumpisahan ng katayin ng lalaki ang manok, kung kaya sandaling umalis ang aking tiyuhin. Inutusan kasi siya ng kanyang ama na kumuha ng pangsahog para sa gagawing kinilaw sa karning gagawin ng lalaki. Maya-maya pa'y kaagad namang nakabalik na si Tio Topi at akmang ibibigay na niya sana ang pangsahog. Ngunit bigla na lang siyang nagulat nang makita niyang ang lalaking habang nagkakatay ng manok ay may mangilang-ilang karning hilaw itong kinakain at may dugo-dugo pa ito. Sa kadahilanang hindi pa nito nahuhugasan ang kinatay nitong manok, kung kaya nangilabot ang aking tiyuhin at nakaramdam siya ng takot sa katawan. Lalo na nang makita niyang nanlilimahid sa dugo ang mukha ng lalaki. Hindi kasi pansinin ang kinapupwestuhan nito kung saan ito nagkatay, dahil sa medyo madilim na ang parting iyon ng kanilang kusina. Hanggang maya-maya ay mas lalo siyang nangilabot nang biglang bumaling ng tingin sa kanya ang lalaki at akmang lalapit na iyon sa kanya. Kung kaya napasigaw si Tio Topi ng malakas na naging sanhi ng pagkabulabog ng mga tao sa loob ng bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kung kaya nagtakbuhan papalapit sa kinaroroonan niya ang mga kainuman ng kanyang ama. Ngunit bago pa nakalapit ang mga ito, ay mabilis namang tumakbo palabas ng kusina ang lalaki. Uy, ano yun? Gulat na tanong ng kaibigan ng kanilang ama. Tatay, aswang iyong kamag-anak ni Mang Elmer. Bulalas ni Tiyo. Akara namang namutla si Mang Elmer dahil maging siya umano ay hindi niya alam na aswang ang kanyang kamag-anak. Patakbo namang lumabas ng bahay ang kanilang ama't maging si Tiyo at ang aking ama ay sumunod na rin dito. At kaagad na hinanap ang lalaki sa likuran ng kanilang bahay. Hindi pa nakakalayo yun, hanapin niyo. Utos ni Mang Elmer at galit na galit itong hinalughog ang talahiban sa likuran ng bahay nila Tiyo kung saan tumakbo ang aswang. Sa kadahilanang maging siya ay niloko umano ng kanyang kamag-anak. Maya-maya pa, nagulat na lang sila nang biglang
nakarinig sila ng huni ng wakwak. Noong una ay hindi pinansin ni Tio ang kanyang naririnig at inakalang ibon lang iyon umano. Hanggang sa pahina na ng pahina ang tunog ng wakwak na animoy papunta na sa direksyon nila. Kuya, ang lapit naman ng ibon na iyon at ang lakas ng tunog. Tingin mo, anong klaseng ibon yun? Tanong ni Tio sa aking ama. Topper, hindi ibon yun. Aswang iyon. Tugon ng aking ama. Natatakot man umano si Tio ay nanahimik na lamang raw siya at nagmadali ng maglakad upang makalapit sila sa kanilang amang tumulong sa paghahanap ng aswang. Anya pa, nag-umpisa na raw siyang makaramdam ng takot noon sa kadahilan ng habang pabilis kasi ng pabilis ang lakad nila ay pahina ng pahina naman ang huni ng wakwak na para bang bumubulong na lang iyon sa kanilang tenga. Tay, sandali po, hintayin niyo po kami. Wika ni Tio at kaagad na humabol sa kanilang ama. Noong tumakbo na umano si Tio Topi ay hindi sinasadyang napatingin siya sa likurang bahagi sa may talahiban. Nang bigla niyang makita ang isang lalaking namumula ang mga matang nagbabaga at sa tingin niya'y wala umano iyong saplot sa katawan ng kahit ano. Habang kumikintab naman ang balat nito na akala mo'y naliligo sa grasa o kaya'y langis. At nagulat din ng aking ama nang biglang tumakbo ang lalaking nakahubad papunta sa direksyon nila. Tay, aswang! May aswang itay! Sigaw ni Tio at agad naman raw tumingin sa kanila ang kanilang ama't tumakbo palapit. Nang makita ang aswang na papalapit na sa kanila, anya pa, nalanghap niya mula sa hangin ang napakabahong amoy na sa tingin niya ay galing iyon sa lalaki. At mas lalo pa siyang kinabahan ng sobra ng mga oras na iyon dahil sa bigla raw yumuko ang lalaki sa pagtakbo at para ba itong pusa kung tumakbo. Hindi nga siya nagkamali ng mga sandaling iyon sa nakita niya. Dahil sa isang iglap lang ay naging isang malaking pusa ang lalaki habang papalapit ito sa kanila. Nakahanda naman ang mga kainuman ng kanyang ama at may bitbit pa ang mga itong pamalo. Hanggang sa walang ano-ano ay bigla na lamang sinunggaban ng aswang si Mang Elmer dahil ito ang unang naabot ng aswang. Kung kaya mabilis na nagpangbuno ang dalawa at nagpagulong-gulong ang mga ito sa lupa. Agara namang sumaklolo ang iba pang mga kasamahan at pinagpapalo ang aswang. Subalit ayon kay Tio ay sadyang talagang napakalakas ng aswang dahil kahit anong gawing paghampas ng kahoy ay walang epekto iyon sa kanya. Animal kang aswang ka, napakalakas mo! Galit na wika ng kanilang ama. Mabuti na lamang at nakawala si Mang Elmer doon sa pagkakahawak sa kanya ng aswang. Kaya naman agad na pinagbabato nila ang aswang. Maging si Tio at ang aking ama na pawang mga binatilyo pa lang ng mga sandaling iyon ay nakisali na rin sa sagupaan ng aswang. Mailigtas lamang nila si Mang Elmer sa kamay ng nilalang. Anya pa, kitang-kita niyang pulang-pula ang mga mata ng nilalang na tila ba nagbabagang apoy at naglalabasan ang mahahaba at matutulis nitong mga ngipin.
Tuloy-tuloy rin sa pagtulo ang walang patid na malalapot nitong laway. Hanggang sa maya-maya pa'y nagulat na lamang sila nang biglang tumakbo ito papalayo sa kanila. Habang patuloy na umaangil ito sa parang nasasaktan ito. "Langya ka, pinagod mo lang kami, animal ka." Galit na wika pa ng kanilang ama sa nilalang. Noong tuluyan ng mawala sa kanilang paningin ito, ay saka pa lamang sila bumalik sa bahay upang gamutin si Mang Elmer. Dahil sa tinamo nitong mga sugat sa buong katawan nang dumugin ito ng aswang. Habang ginagamot si Mang Elmer, ay nagwika ito ng marahil ay nayanggaw umano ang kanyang kamag-anak sa Samar. Dahil bago ito pumunta sa kanila ay ilang buwang itong nasa Samar at nagtatrabaho doon. Siguro po ay doon niya nakuha ang pagiging aswang. Hindi siguro napigilan nito ang pagkatakam nang makakita ito ng hilaw na karne. Kung kaya, kinain nito ang dapat na pupulutanin nilang karneng kinilaw. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking email. Gumagalang, Lorraine. Bago ko po umpisahan ang kwentong ito, nais ko lamang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, mga kasundo, lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Nais ko lamang ibahagi ang aking karanasan na magpasa hanggang ngayon ay tumatak pa rin sa aking isipan at hinding-hindi ko malilimutan ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lot-Lot, 55 anyos at nakatira dito sa Caloocan. Nangyari ang karanasang ito dekada 80. Tubong Leyte po ang aking mga magulang, kaya sa Leyte na rin ako lumaki at nagkaisip. Nakatira po kami sa isang bandang liblib na lugar. Halos lahat ng mga nakatira sa lugar namin ay pawang magkakakilala. Lalong-lalo na ang aking ina na kilala lahat ang mga nakatira doon. Sapagkat siya po ay isang manarabtan o nagdadasal sa patay ang trabaho ng mama ko. Bata pa lang po ako ay iyon na po ang trabaho ng aking ina. Sa tuwing may namamatay sa baryo namin at kalapit lugar, ay siya ang kinukuha ng mga kaanak upang magdasal sa patay sa loob ng 7 araw bago at matapos ito ilibing. Ganun pa man ay hindi niya kami hinahayaang sumama sa kanya sa mga pinagdadasalan nito, lalo na kung malayo. Isang araw, may isang kabaryo namin ang nagpunta sa bahay. Natawagin na lang po nating Aling Linda. Kumari po siya ng aking ina. Sinabi niya sa aking ina na namatay ang kanyang asawa at kailangan nila ng magdadasal upang matahimik ang kaluluwa ng yumaong bangkay. Nalunod daw kasi ito habang naliligo sa sapang nasa likod bahay lang nila. Matapos nilang mag-usap ay sinabi ni Mama na pupunta na lang siya sa bahay ni Aling Linda. Kinahapunan, noong mag-aalas-6 na ay nag-asikaso na si Mama para pumunta sa bahay ni Aling Linda. Paalis na sana si Mama nang bigla siyang pigilan ni Papa
at sinabing isama ako para naman hindi siya mag-isang maglakad pagka-uwi niya. Masama din daw kasi ang kutob ng aking ama ng araw na iyon sapagkat kumalat noon sa baryo namin ang bali-balitang may lahing aswang ang naging asawa ni Aling Linda. Ay Diyos me, ano ka ba naman Ruel? Huwag kang nga magpapaniwala dyan sa mga chismis sa labas. Ang tagal ko na kayang kakilala at kumari itong si Linda at wala namang napapabalitang may naminsala dito sa lugar natin. Wika ni Mama habang inaayusan ako. Pinag-iingat lang kita dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa labas. Humanap na lang kasi sila ng ibang magdadasal. Bakit ikaw pa talaga? Ruel, trabaho at tungkulin ko ito. O siya, mamaya na lang tayo mag-usap at baka gabihin pa kami sa daan. Wika ng aking ina. Isinama nga ako ni Mama, Kuya Bari. Dahil sa hindi pa uso ang sasakyan noon, ay naglakad lang kami papunta sa kabilang dulo ng baryo kung saan nakatira si Aling Linda. Pagkarating namin ay magtatakip silim na at agad nang inumpisahan nila ang padasal sa patay. Dahil sa bata pa lang po ako noon ay hindi ako lumuhod kasama ng mga nagdadasal. Tahimik lang po kasi akong nakaupo sa isang upuan, di kalayuan sa aking ina. Napapansin kong maraming tao ang nakikiramay sa burol sa asawa ni Aling Linda at nagmula pa po ito sa ibang lugar ang iilan sa mga ito. Dahil sa naiinip na ako kung kaya naisipan kong lumabas ng bahay at makikinood sa mga taong nagsusugal sa labas. Nababagot na po kasi ako sa loob ng bahay. Isa pa, may katagalan din bago matapos ang pagdadasal nila Mama. Noong matapos nga ang pagdadasal ay pinakain kami ni Aling Linda. Mugtong-mugto pa nga ang mga mata nito at halatang naghihinagpis ito sa pagkawala ng kanyang asawa. Napagpasyahan ng aking ina na hindi na muna kami umuwi matapos siyang magdasal. Sa halip ay nakiramay muna kami. Halos abuti na kami ng hating gabi bago pa magpasya ang aking ina na umuwi na. Dahil napapasarap ang kanilang kwentuhan ng kanyang kumari kung kaya dinamayan niya muna ito sa pagluluksa. Siya nga po pala Kuya Bari, matapang na babae po ang aking ina kaya ayos lang sa kanya kahit gabihin sa daan at sanay din po siya sa ganitong gawain. Noong matapos ng magpaalam ang aking ina ay agad na naglakad na kami pauwi papunta sa bahay. Habang nasa madilim na parte na kami ng daanan ay tanging flashlight lang na di baterya ang nagsisilbing ilaw namin sa daanan at ang liwanag ng buwan sa kalangitan. Ilang sandali pa ay malayo-layo na kami sa bahay ni Aling Linda at sa tingin ko ay halos nasa kalagitnaan na kami ng baryo namin. Maya-maya pa, nagulat na lang ako bigla nang makarinig ako ng huni ng wakwak. Noong una ay hindi ko ito pinapansin at inaakalang ibon lang ito na umano ay lumilipad. Malakas ang tunog na iyon na animoy papunta sa direksyon namin at nagwika pa ako kay Mama ng, Mama, ang lapit naman ng ibon na iyon at ang lakas po ng tunog. Anak, hindi yan ibon.
Demonyo yan. Bilisan mo na ang iyong paglalakad. Sagot naman ng aking ina. Nagtataka man ay nanahimik na lang ako at nagmadali akong maglakad gaya ng sinabi niya. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, ay nag-umpisa na akong makaramdam ng takot. Sa kadahilanang habang pabilis kami ng pabilis sa aming lakad, ay pahina naman ang huni ng wakwak na parang bumubulong lang iyon sa aming mga tenga. Ilang minuto pa ang lumipas ay nakita kong tila nagiging 3 na ang anino namin ng aking ina. Kung kaya nagsalita ulit ako. Mama, may kasabay na tayo. Bagala na natin ang paglalakad. Napapagod na po kasi ako. Reklamo ko sa kanya. Huminto ng bahagya ang aking ina at iniangat niya ng kaunti ang suot niyang bestida. Noong una ay akala ko ay babagalan namin ang aming paglalakad. Ngunit nagulat na lang ako nang bigla niya akong kinarga at mabilis na nagtatakbo. Noong kargahin na ako ng aking ina ay napatingin ako sa likuran namin, kung saan nakita ko ang isang babaeng buhaghag ang buhok na nagtatayuan at sa tingin ko ay wala iyong suot na kahit ano. Habang kumikintab naman ang balat nito na akala mo'y naligo sa grasa o kaya'y langis. Noong magtatakbo na si Mama ay nagulat din ako nang biglang tumakbo rin ang babaeng nakahubad papunta sa direksyon namin. Nalanghap ko mula sa hangin ang napakabahong amoy na sa tingin ko ay galing iyon sa babae. Kinabahan talaga ako ng sobra ng mga oras na iyon, Kuya Bari, dahil sa biglang yumuko ang babae sa pagtakbo na para bang asong tumatakbo. Hindi nga po ako nagkamali, Kuya Bari, sa nakita ko, dahil sa isang iglap lang ay naging isang malaking aso ang babae habang hinahabol na kami nito. Nag-iiyak na rin ako habang karga-arga pa rin ako ng aking ina. Maya-maya pa'y ilang metro na lang ang pagitan at maaabutan na kami ng nilalang na humahabol sa amin. Nararamdaman ko na ding bumabagal pa sa pagtakbo ang aking ina at humihina na. Kaya mas lalo pang lumakas ang pag-iyak ko dahil sa takot. Ilang sandali pa ay biglang huminto ang aking ina sa pagtakbo at agaran niya akong ibinaba at sinabihang huwag mag-ingay. Tinakpan ko ang bibig ko nang magsalita ang aking ina ng mga lengguwaheng hindi ko maintindihan. At tandang-tanda ko pa kung ano ang mga sinabi ni Mama. Ngunit hindi ko na lang po ito bubuuin. Sapagkat makapangyarihang salita iyon at para lang sa mga taong may alam sa lihim ng karunungan ang mga salitang binanggit ng aking ina. Jehovah, salvame Jesus! Mabilis na bigkas ng aking ina. Noong sabihin niya ang salitang iyon, ay bigla na lang tumigil sa pagtakbo ang asong papasugod sana sa amin. At parabang naging bato bigla ang aso at tanging pag-angin na lang ang nagawa nito. Kitang-kita kong pulang-pula ang mga mata ng aso na tila ba nagbabagang apoy at naglalabasan ang mahahaba at matutulis niyang mga pangil.
tuloy-tuloy pa rin sa pagtulo ng walang patid sa malalapot nitong laway. Napakapit talaga ako ng mabuti kay mama ng mga oras na iyon. Narinig kong nagsalita ulit ang aking ina ng iba pang lengguwahe na hindi ko na talaga maintindihan. Nagulat na lang ako nang biglang tumakbo papalayo sa amin ang malaking aso habang patuloy na umaangil ito na parang nasasaktan. "Pinagod mo ako, demonyo ka!" wika pa ni mama at hinawakan niya ako at nagpatuloy kaming maglakad pauwi sa bahay. Noong makauwi na kami ay sermon ang inabot ni mama sa aking ama. Nag-away pa sila ng gabing iyon sa kadahilanang ginabi na nga talaga kami sa pag-uwi at hinabol pa kami ng aswang. Ngunit hindi naman nagtagal ang kanilang alitan. Laking pasasalamat din ng aking ama na ligtas pa rin kaming umuwi at nagpasalamat sa Panginoong Diyos dahil sa pagligtas niya sa amin sa aswang mula sa lamay. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Kuya Barry and more power po sa inyong channel. Gumagalang, Lot-Lot. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.